Ito ang drone ko. Ito naman ang mga drone shot ko. At ayun na nga, dito naman sumabit ang drone ko. Ay, nasa sumabit yun. Hindi, dun. Tama ba? Oh, yun yung bato, di ba? Oh. At ito naman si Green, isang local guide na naging kaibigan na namin. Dito siya, oh, kasi pag nakaganyan, buta na lang talaga, kaibigan ko yung guide ko. Kumusta? Ako si Jin. At ngayon ay nasa Pogo Viewpoint ako ng Sagada para mag-chill camp at gumawa ng isa na namang unforgettable experience sa paborito kong puntahan dito sa Mountain Province. Hi guys, nasaan tayo? Pogo Campsite. Ang kaso, hindi dumating yung service namin. So gagawin namin, mag-hike kami papuntang Sagada Town proper. Let's go! Ang Pogo Viewpoint and Campsite ay isang private campsite sa Sagada na malapit lang din sa sikat na Kiltipan Viewpoint at ito ay nasa gilid mismo ng isang malalim na bangin. Sarap niyan. Chill camp lang ito na di gaya ng mga ginagawa naming camping sa itaas ng bundok. Dito, may tindahan na mismo sa campsite. May panggatong, may kuryente na rin at supply ng tubig. At ang bentahin nito, ang magandang overlooking view ng Baang Rice Terraces at ang posibleng sea of clouds tuwing umaga. Pero bago ang lahat, paano nga ba ako napunta rito? Nagsimula ang lahat sa Cubao HM Transport Terminal kung saan ako sumakay sa Coda Line bus papuntang Sagada. Gabi-gabi ang biyahe rito tuwing alas 7 at alas 8. Pwede ka ring mag-walk-in, pero recommended ko mag-book via Coda Line website o kung di naman kaya ay sa Klook, kung saan pwede mo ring gamitin ang discount code ko na The Living Jeans Klook as a way to support my travel adventures na rin. At matapos ang halos 12 oras na biyahe, narito na ako sa Sagada. Habang hinihintay ko ang kasamahan ko na nanggaling pa sa Baguio, naglibot muna ako sa town proper. Nakipaglaro sa mga aso at nilamnan ko ang nagugutom kong tiyan. Mahigit 12 oras ding nagbiyahe. Ilang oras pa, nakarating na si Jomar. Siya yung galing sa Baguio at kapwa ko taga-syudad at namumundok na piniling magbalik sa Sagada dahil sa ganda ng lugar. Ngayong kumpleto na kami, dumiretso na kami sa Pogo Viewpoint para mag-camping. Pagkarating sa campsite, naghanap na agad ako ng magandang pwesto para i-set up ang aking tent. Sinet up ko rin ang tent ng kaibigan ko dahil pagkarating niya sa campsite ay dumiretso agad siya sa harap ng laptop niya para magtrabaho. At ganun kabilis nga, unti-unti ay nabalot na ng dilim ang paligid habang mabilis na bumababa ang temperatura. Pero si Green, tila sanay na at di alintana ang malamig na panahon habang nag-iihaw ng hapunan namin. Wag na. Naging mahaba rin ang aming kwentuhan ng gabing yon habang inuubos ang bugnay na ito na nabili namin sa Gabay Fruit and Wine sa Sagada Town proper. Number 1, tanggero ng Sagada. Masarap yung guyabano na tikman niya.
na ang naging bungad ng umaga sa amin. Ito yung mga umagang pinapangarap kong maging araw-araw. Walang iniisip na trabaho, sa gitna ng kabundukan at malapit sa kalangitan. Pero gaya ng bawat masayang paglalakbay, hindi kumpleto ang kwento kung walang aberya. Habang nagpapalipad ako ng drone na gamit ang quick shot spiral option, nagkamali ako ng tansya at ayun, sa unang pagkakataon sumabit ang drone ko sa isang puno sa mataas na bahagi ng bundok. Ay, nasa sumabit yun. Napalitan bigla yung saya ko ng kaba. Inisip ko agad ang presyo ng drone. Doon, tama ba? Oh, yun yung bato, di ba? Doon banda. Sinundan namin ang mapa kung saan nakaturo ang drone. Habang papalapit kami sa pinagsabitan nito, papalapit din kami sa bangin at masukal na bahagi ng bundok. Not trespassing. Asan? 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 Wait lang. Habang nagdadalawang isip pa ako kung susubukan pa namin i-retrieve ang drone na ito, itong kaibigan kong si Green, hindi na mapigilan ang pagsulong sa paghanap. Malayo? Hindi, pwedeng kunin. Balikan mo yung ano sa bag ko, may parang paracord dun. Yung lubed, kulay puti. Nasaan siya? Hindi ko makita. Tama na. Problema. Hindi na mawawala ang goal. Akala ko bengso na eh. Mataas ba? Mataas, pero kaya ko naman kunin. Hindi, walang problema. So, ang kukunin ko ay yung yung paracord. Nasa loob ng bag. Hanapin mo sa bag, wala sa bulsa ko eh. Nagmadali akong kunin ang cord sa campsite, pero nang pagbalik ko, nasa itas na pala siya. Hindi mo na mawawala. Baba ka na. Ganda ng sunrise, oh. May ano pa eh. May no trespassing sign pa. Shit, nasa na yun. Sige, nandyan lang. Paano ka bababa niyan? Tatalon. Normal. Lalim niyan. Meron bang tapakan dyan sa likod? Buti lang talaga, kaibigan ko yung guide ko. Ay! Yes! Nag-free climb nang wala pa oras. Naka no trespassing ka pa, oh. Kahit na. Wala naman akong ginagawa mo sama. Init na nga niya. Napunin pa ako. Yes! Saan? Sa itaas? Sa itaas ng puno. Layo ng binagsakan niya to. Second hand lang din to. Hindi, tsaka di ko maabot kahit anong gawin ko kasi nakapatong yan sa gantong sanga. O, pahinga na tayo niyan. Matagumpay ang naging retrieval operation namin. Kuha na. Pumalik ako para kumuha ng ng lubid. Pagdating ko, nasa taas na siya ng puno. Pagkabalik sa campsite, nagpahinga kami, nagkape ulit, pampadagdag ng kaba. Tingnan mo baka di sila kumakain. Ano yan? Mga lasing yan. Batak na batak. Mga lasing yung mga yan. Kumain at nagligpit na ng tent para makabalik sa Sagada Town proper at lumipat ng campsite. At doon ay mag-mushroom foraging naman. Kain ka naman. Inaway niya. Handa na kami para sa susunod na adventure. Ang problema,
Hindi namin makakontak ang van na maghatid sa amin pababa. Hi guys. Hindi dumating yung service namin. So gagawin namin, mag-hike kami papuntang Sagada Town proper. Ito na, let's go! As a hiker, lalakaran hanggang Sagada. Salamat po! Kaya bilang hiker, mag-hike tayo from Pogo Viewpoint and Campsite papunta sa Sagada Town proper. Yeah. Guilty pa eh. Mula sa Pogo Viewpoint and Campsite, halos 6 na kilometro din ang kailangan naming lakarin para makarating sa Sagada Town proper. Ayun na, may ano na. Magkano na dito kapag... Pagkalabas namin sa Stoughton Road, pasalubong namin ang van na dapat ay susundo sa amin sa Pogo. Medyo nakakabitin ang hike kasi nakaset na ako for 6 km. Saan siya naipit? Sa Blue Soil? Pero okay na ito, at least makakapagpahinga pa kami para sa susunod na campsite naman. Ano ba doon? Nagta-traffic pa doon? Ako si Jin, at kung nagustuhan mo ang mga kwento ko at ang mga adventure na gaya nito, samahan niyo ang kilalanin pa ang iba't ibang bundok sa Pilipinas sa mga susunod ko pang mga ahon. Follow me for more and see you on the next trail.